Dapat na nga bang higpitan ang batas trapiko sa mga e-bike? Umaalma na kasi ang ibang motorista dahil kung umasta raw ang mga naka-e-bike, parang sila ang hari ng kalsada. Nasa frontline na balitang yan, si Bea de Guzman. Parami na ng parami ang mga electrical bike o e-bike. Sabi nga ng iba, parang ito na ngayon ang bagong hari ng kalsada. Ay nako! Seriously? On a national highway? Sa panuntunan ng Land Transportation Office o LTO, may iba't ibang klase ng e-vehicles. Ang category L1A at L1B o ang mga e-bike na di pa jack pero electricity powered na rin. May dalawang gulong at maximum speed na 50 kilometers per hour. Ang category L2A at L2B ang mga e-bike na fully electricity powered at may maximum speed na 50 kilometers per hour. Sa mga pribadong daanan at barangay roads lamang pwedeng umarangkada ang mga ito. At ang sinumang hindi nakasuot ng helmet ay pwedeng pagmultahin ng 1,500 pesos. Pero hindi kailangan rehistrado ang e-bike at hindi rin kailangan lisensyado ang nagmamaneho. Mayroon pa ang category L3, L4 at L5. Dito pumapasok ang e-motorcycle at e-tricycle o yung ibang three-wheeled vehicles. Hindi nakasaad kung ano ang maximum speed limit ng mga ito, pero kailangang rehistrado ang sasakyan at dapat na may lisensya ang nagmamaneho. Hindi maikakaila ang tumataas na demand sa e-bike at e-trike ngayon. Bukod kasi sa mura, hindi na rin kailangan ng diesel o gas, kaya bawas polusyon. Ang full charge nito, for example, itong electric tricycle natin, yung Cabi natin, nagre-range siya ng 35 to 40 kilometers. Papalo lang siya at least 20 pesos sa isang full charge. Karamihan sa mga nakapanayam ko, walang ideya sa klasifikasyon ng kanilang e-vehicle. Basta electricity powered, akala nila hindi na nila kailangang i-rehistro at hindi na kailangan ng lisensya. Ang kaigihan dito, wala kang lisensya, wala pang rehistro. Hindi pa siya allowed dito na rehistro to. Para naman kay Mark Perez ng Mandaluyong City, malaking tulong ang e-bike para mairaos ang araw-araw. Dito sa Mandaluyong, hindi naman siya hinahanapan ng mga pagrehistro or prangkisa. Pero sa paggamit ng mga makabago at alternatibong sasakyan, mahalaga pa rin ang tamang kaalaman at pagsunod sa batas trapiko. Dapat bawal sila sa main road. Yan, nakakabala sila. Dapat magkaroon din sila ng mga lisensya. Ayon sa Philippine Advocates for Road Safety, baka panahon na para repasuhin ang Republic Act No. 4136 para mas malinaw na mailatag ang mga panuntunan sa e-vehicles. Gumagamit tayo ng kalsada, kaya dapat meron tayong license. No? Dapat mas maging comprehensive na yung batas natin at umayon na dun sa panahon. Kailan po siya pwedeng aksyonan ng LTO? Halimbawang meron na nakita na yung majority na po ng road crashes would involve itong mga electric vehicles that would be, or e-bikes, maybe that would be a sign for itong mga concerned agencies to craft a law na kailangan na maglisensya itong mga ganitong operators. Share the road. Yan ang panawagan ng ilang e-bike at e-trike users. Pero ang sagot naman ng ilang motorista, hindi naman ipinagdadamot ang kalsada. Pero sana, share the road responsibly para iwas disgrasya. Nagbabalita mula sa Frontline. Bea de Guzman, News 5.